po Luzon, Visayas at Mindanao. Pati raw ang teroristang grupong ISIS at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF, kinokontak na raw ang mga drug lord para ipatumba sina President Rodrigo Duterte at PNP Chief Ronald De La Rosa. Ayon po yan mismo kay Bato. Pero hindi raw natatakot dito sina Bato. Hamon pa niya sa mga nagbabanta sa kanila. Bring it on! Nakatutok si Ian Cruz. Bati daw ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, hindi na lang simpleng grupo ang nais gamitin ng mga drug lord para mapatahimik sila ng Pangulo. Ngayon daw, pati ang International Terror Group na ISIS at ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF, kinokontak na raw ng mga ito. Sa totoo lang, they are now moving heaven and earth. Meron na mga drug lord dyan na nagbabayad na, pati umaabot na doon sa mga personality na identified sa ISIS, identified sa BIFF. Malapit na sila doon dahil nahirapan silang kumuha ng tirador sa ibang grupo. Gusto lang doon sila mag-hire ng tirador sa amin ni Mayor. To the extent na yung mga roadside bomb, car bomb. Sa kabila nito, hindi raw sila nababahala. Bahala na si Lord. Kung gusto ni Lord mamatay na si Presidente, mamamatay talaga kahit anong gwardiya natin sa kanya. The same with me. Kung gusto ni Lord na mamatay na ako, He can take my life anytime. Kaya hindi kami takot. Huwag ka mag-alala dyan sa threat na yan. Bring it on! Sabi naman ng Pangulo, may second wave pa ang drug list na kanyang binasa. Marami raw kasi ang tumatawag sa kanila kung bakit hindi nakasama ang mga opisyal sa drug list sa iba't ibang lugar. Marami barangay captain pati police. Marami pa. Marami pa, pati yung sa prosecutors coming. Yung mga fiscal po. There will be a purging actually. Without declaring martial law, I will cleanse this government. Magpo-purge talaga ang gobyerno sa mga may atraso. Government itself. Sabi ng Pangulo, maraming nawawalang saysay na reklamo laban sa mga taong may kinalaman sa droga dahil may mga piskal umanong ibinabasura ang mga reklamo. Sasagutin din daw ng Pangulo ang liham ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ukol sa mga nasangkot na judge sa isyu ng droga. Kasama na ang ukol sa patay ng huwes na nakasama sa drug list. That means that historically, that judge was playing sa drugs. So naka-input na yan doon sa intelligence agencies. Paliwanag ni De La Rosa, may adjudication board na siya lamang may karapatan na tanggalin sa listahan ang mga taong sangkot sa droga. Hahayaan na lang daw nila ang mga batikos, total naman daw, mahigit 1 buwan pa lang sila sa pwesto. Kaya raw nilang makuha ang pangakong mababang krimen at droga sa bansa sa loob ng 6 na buwan. Mula sa Davao City, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.